mga isang dekada na siyang undersecretary sa planning. Yung kanyang kapangyarihan ngayon na halos parang siya yung gatekeeper ng DPWH. Kapag pagdating sa mga insertion, sa mga projects, sa kanya dumadaan. Sa kanya dumadaan. Ngayon, yung kanyang kapangyarihan na yan, diyan siya nakakakuha ng mga porsyento. Yung kapangyarihan niya na yan. At sabi ni Junvic Rimulya, kung 10 years lang o isang dekada, maliit ang 20 billion. Maliit ang 20 billion. Kaya mga kabunyog mga kawayan, sabihin na daw na 20 billion ang kanyang ill-gotten wealth. O yan, ganyan kalaki. Wala nang maraming paligoy-ligoy pa. Diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Ayon kay SILG, Secretary of Interior and Local Government Junvic Rimulya, aabutin 20 billion. Hindi ko gawa-gawa yan mga kabunyog. Sabi yan sa Philippine Star. Balita sa Philippine Star. Cabral's ill-gotten wealth may reach 20 billion pesos. Junvic. Yan po yung yan yung sinabi ni SILG Junvic Rimulya. Aabutin umano ng 20 billion pesos. The ombudsman can be the one to tell you ano talagang assets niya. But if I were to guess, ito talagang hula ko lang, I wouldn't put it below 20 billion pesos ang assets niya. There are rumors 20 billion ang aking 20 billion theory. Ang aking theory na na-accumulate niya over 10 years as USEC for planning. I wouldn't be surprised if there were 20 billion in assets in one way or another. Nung nakita natin sistema sa DPWH, parang may tara yan sa bawat dadaanan Siya ang unang dadaanan ng tara. Paano niya na-estimate yan? Mahigit 40 years sa DPWH, si dating ang yumaong si Yusek Cabral. Mahigit 40 years. Pero hindi naman siya kaagad-agad mataas ang posisyon. Hindi naman kaagad mataas yung posisyon niya. Nagsimula siya sa rank and file lang. Yung ordinaryong engineer lang. Pagkatapos na-promote, yung talagang mataas na yung posisyon niya, yung USEC na siya, mga isang dekada. Mga isang dekada na siyang undersecretary sa planning. Yung kanyang kapangyarihan ngayon na halos parang siya yung gatekeeper ng DPWH. Kapag pagdating sa mga insertion, sa mga projects, sa kanya dumadaan. Ngayon, yung kanyang kapangyarihan na yan, diyan siya nakakakuha ng mga porsyento. Yung kapangyarihan niya na yan. At sabi ni Junvic Rimulya, kung 10 years lang o isang dekada, maliit ang 20 billion. Maliit ang 20 billion. Kaya mga kabunyog mga kawayan, sabihin na daw na 20 billion ang kanyang ill-gotten wealth. O yan, ganyan kalaki. At yan daw ay mababang estimate na yan. Mga kabunyog, mababang estimate na yan. Pwede talagang ganyan. Kasi sila Alcantara nga, district engineer lang yon. At saka hindi naman ganun katagal yung transaksyon nun, yung sindikato nun. Hindi ganun katagal. Pero billion din ang perang hinawakan. Ganun din si Yusek Bernardo. Si Yusek Bernardo, mas maliit ang kapangyarihan nun kaysa dito kay Cabral. Kaya itong si Cabral, yung 20 billion na sinasabi ni Junvic Rimulya, maliit pa yan. Pero i-assume na nating 20 billion nga. So ganyan mga kabunyog, mga kababayan.
Grabe, ano? Kaya siguro, ano, tingnan nyo yung ano, ang isa nga sa mga naging issue, isa sa mga nabuksan na issue sa pagkamatay ni dating DPWH Undersecretary Cabral ay yung controversial na Ayon Hotel. Yung Ayon Hotel. Naungkat yung Ayon Hotel na yan, lumabas yan nang mamatay si Yusek Cabral. Kasi ang lumalabas, ayon kay Junvic Rimulya din, ang may-ari talaga niyan ay si Yusek Cabral eh. Si Yusek Cabral. Ay nabili daw ito sa 2.1 billion. Imagine niyo. Doon pa lang nang binili yung dati kasing Holiday Inn yan eh. Dating Holiday Inn Hotel ay Holiday Inn. Ngayon nung Holiday pa yan, ang pangalan pa niyan ay Holiday Inn, binili daw yan 2.1 billion. Nung 2018, nung nabili yung Holiday na yan, nakapangalan kay David Sanchez, Engineer David Sanchez. Itong mga Sanchez, lalo na itong si Engineer David Sanchez, pinapaniwalaan na ito'y may relasyon daw yan kay Cabral. Ayon na rin sa mga lumalabas sa Billionaire News Channel. Kaya nang nabili yung hotel na yan, 2.1 billion. Sabi nga natin, saan kukuha si Yusek Cabral ng pambili niyan? Yung pala. Sabi ni Junvic Rimulya, mga 20 billion. Kaya yung hotel na yun na 2.1 billion, maliit pala yun, Kaya mga kabunyog, mga kababayan, itong pangyayaring ito itong issue ngang ito na nabili daw yan hotel na yan, ang pangalang na nakaprontera lang si David Sanchez. Ito daw di umano ay mayroong relasyon kay Cabral. Tapos nung mainit na ang issue ng hotel na yan, bininta kay Eric Yap. Nitong 2025 lang. Ang bumili naman, yung dami naman ni Eric Yap, yung Robin Tan. Yun naman ang bumili. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, grabe. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.